no? Yung una po nating topic, isa lang siya, it's all about salvation. Kaya salvation series. 12 po yun. So lahat po ng pwedeng itanong tungkol sa salvation, bakit si Jesus lang, the only way, no? Bakit hindi pwedeng relihiyon ko o yung mga relihiyong iba, no? Nasagot na po yun. O kaya, nawawala ba ang salvation? Nasagot na rin po yan, no? Nasagot na rin po yung kung totoong may heaven or may hell. Kung meron nga bang, totoo nga bang merong impyerno, no? Nasagot po yun, meron po, no? Meron pong impyerno, meron din pong langit, no? At ang pinakahuli po sa series na salvation ay yung about water baptism dahil mahalaga po na yung mga gustong magpa-water baptize, loobin ng Panginoon sa November kapag kami po'y umuwi dyan, ay yung mga gustong magpa-bautismo sa tubig, malinaw po sa inyo, no? At ano rin yung pagiging born again, yan ay napag-usapan na natin. At paano yung sino yung father natin, anong mga karapatan natin bilang anak ng Diyos, no? Iyan pong lahat ay napag-aralan natin sa Salvation series. 12 po yan. Kaya it took us more than 4 months. Dahil 12 lessons, no? Assuming there are 4 weeks in 1 month. So, umabot po tayo ng 4 months kasi may part 1 kumisan or part 2. So, ito po ngayon, part 1 pero baka 2 beses ko siyang ipipresent. So, prayer part 1 maturity series, no? Ayan po. So, magsisimula na po tayo. Next po, sister, be joyful in hope, sabi, no? Patient in affliction, faithful in prayer, sabi po sa Romans 12:12. Sa Tagalog po, no? Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian, at palaging manalangin. So nakikita po natin yan, no? Prayer, meron pa rin po. Sige po, dyan pa lamang po, no? Magalak kayo, sabing ganun, no? Dito po sa Book of Romans, alam po natin ang kalalagayan ng mga mananampalataya noon, no? Na ang mga mananampalataya ay hindi po sila malaya. Dahil noon po, no, ang nung during the time of the Roman Empire, kinikilala po ang emperor para siyang Diyos. Para siyang Diyos, kaya kailangan ang iyong allegiance, ang iyong loyalty, no? Lahat ay sa emperor. Ang problema nang makilala ng mga taga-Roma si Lord Jesus, ang kanilang devotion, allegiance ay kay Lord Jesus na. Kaya believe on the Lord Jesus Christ. In-emphasize yung believe on the Lord Jesus Christ, yung He is Lord, no? Kasi noon po, ang Roman Emperor ay considered na siya ang Lord. Siya ang Panginoon. Kino-consider siyang parang Diyos. And to shift your allegiance from the Roman Emperor, of course, magpapasakop ka pa rin sa government, but when it comes to your allegiance, kung sino talaga ang Lord, kung sino talagang susundin mo sa buhay mo ay si Lord Jesus. Kaya naman ang mga nag-decide po na si Lord Jesus ang kanilang susundan sa buhay nila, no? Nahirapan po sila. Yung iba po'y kinukulong talaga. Magsasuffer ka for Christ. Kaya naman po, para po huwag tumalikod sa pananampalataya ang mga tumanggap kay Kristo noon, ang sabi po ni Pablo, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. May pag-asa kayo kay Lord Jesus. Kahit kayo ay bawian ng buhay, yan po, no? Meron kayong Lord. Kung saan siya, nandun kayo. Sabing ganun, magtiyaga kayo sa inyong kapaghatian. Kung nagsasuffer kayo ngayon, dahil sa pagsunod nyo kay Kristo, huwag kayong tumalikod. Parang sa ating pong mga panahon, kahit nahihirapan tayo sa mga buhay natin, dahil sa pagsunod natin kay Lord Jesus, mahirap tumalikod sa mga bisyo, nagkakaroon ng mga, alam mo yun, yung symptoms, no? Withdrawal, o kaya dahil iniwan mong mga kapatid, kumisan kamag-anak pa nga, dahil sa pagsunod kay Kristo, maraming nagagalit sa'yo,
parang ganyan po, may sufferings. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian. Huwag kayong sumuko. At ang sabi po, at palaging manalangin. So, makikita rito ang kahalagahan ng panalangin. Next slide, please. Ang sabi rin po sa isa pa pong verse sa Bible, no? Colossians 4:2, ang sabi po, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Ganyan din po ang nararanasan po ng mga Kristiyano no. Pinalalakas po sila, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. By the way po, in-off ko pong camera ko para hindi niyo po nakikita na nasisilaw po yung mga mata ko at hindi po kayo madistract, no? So ang Tagalog po sabi niya, maging matyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at magpasalamat at nagpapasalamat sa Diyos. Inuulit ko, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. So ang pananalangin po, no, marami ang nag-i-struggle dahil prayer is hard work. Anong ibig sabihin ng hard work? Anything that you do na kailangan mo pong pilitin ang sarili mo para may magawa kang isang bagay. So ang pananalangin, kahit parang tayo nakaupo lamang, ipikit ang mga mata, pero alam niyo po bang meron pong laging struggle sa loob. Aantukin tayo, hindi natin alam ang ating sasabihin, no? Parang hindi natin ramdam, maingay sa paligid, marami tayong iniisip, kailangan natin mag-focus because prayer is hard work. Kaya maging sa Colossians, no, maging matyaga kayo sa pananalangin sapagkat ang mga mananampalataya noon, kung minsan sa iba't ibang dinaranas po na kapighatian, kahirapan, no, mga challenges sa buhay, no, kailangan po nilang magtiyaga sa pananalangin. Puyat ka, magpipray ka. Ang hirap nun. Nananalangin ka, parang wala mang sagot. Ang hirap kaya nun, no? Kaya naman, lagi yung word na maging matyaga at laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Tanong ko po, kapag tayo po'y nagpipray, ano po ang ating attitude? Tayo po ba ay agad dumidiretso sa ating nais na sabihin sa Panginoon na, Lord, bigyan mo ako nito, Lord, bigyan mo ako nito, o lagi pong may handang pagpapasalamat sa Diyos kahit wala pa tayong hinihingi, kahit hindi pa sinusunod ang ating panalangin. Sapagkat, alam niyo po bang, hindi pa man tayo nag-pray, hindi pa man tayo sinagot, ang Panginoon sinagot na ang mga kailangan natin. Bakit? Pagising natin sa umaga kung minsan, hindi pa man tayo nanalangin, meron na tayong hanging, nasisinghot, meron na tayong kalakasan, nandyan na yung araw. Hindi po ba kasagutan na yun ng Diyos sa atin? He is already providing what we need in life. Basic. So, tatlo po ang questions for this uh, first lesson ng maturity level. Pag sinabing maturity series, hindi na po tayo katulad ng dati na wala pang alam sa salita ng Diyos. Somehow, marami na po tayong narinig. Kaya po ngayon, tayo po ay nagmamature na. Kumbaga sa bata, medyo teenager na tayo, preteens na tayo. Mas nakakaunawa tayo kaysa sa mga bagong ipinanganak, sa mga sanggol, no? Ngayon po, tayo po ay medyo nagmamature na, no? Nauutusan na tayo ng mga magulang natin, no? Hindi na tayo basta lilipat sa daan na hindi muna tumitingin. Gayon din po kapag tayo matured na sa pananampalataya, papunta na tayo sa paglago, mas marami na po tayong nauunawaan ngayon kaysa dati. So, tatlo pong question, pero ang sasagutin lang natin ngayon ay 1 and 2. Ano ang panalangin? Bakit kailangan tayong manalangin? At pangatlo, ano ang mga principles of prayer? So, next po, Sister Pia, salamat po, no? So, what is prayer, no? Ano ang panalangin? Next.
Bilang Kristiyano, being a Christian, no, is not just joining a certain religion. First and foremost, it is a living relationship with the living God. Fellowship and constant communication are needed for a relationship to grow. Prayer is the way to communicate with God. So, ang pagiging Kristiyano, no, hindi lamang yung meron kayong pinapasukang bagong relihiyon. Or hindi lamang po relihiyon ang pinasukan natin. It's not about religion, no? Una at higit sa lahat, ang atin pong relasyon bilang Kristiyano, ang relasyon natin sa Diyos ay isang buhay na relasyon, hindi patay, sapagkat ang Diyos na sinasamba natin ay buhay at tayo naniwala sa Kanya, no? Buhay din tayo, binuhay niya tayo, meron tayong relasyon sa Panginoon, sa buhay na Diyos. Kaya naman, kung buhay ang Diyos, hindi siya namamatay, Espiritu siya. At ngayon, buhay na rin tayo, binuhay na ni Lord Jesus ang pananampalataya. Kailangan po natin ang constant fellowship, nakikipag-communicate, no? Kinakausap ang Diyos para ang relasyon natin sa Panginoon ay lumago, mag-grow. Kaya naman, paano natin kakausapin ang Diyos ngayon? Through prayer. Ito ang paraan upang tayo ay makipag-communicate sa Diyos. Prayer, it is a two-way process, no? Hindi lamang po tayong nagsasalita kapag tayo po'y nananalangin, sapagkat sa panalangin, nakikipag-usap tayo sa Kanya at ang Diyos nakikipag-usap din siya sa atin. Paano yun? Madalas at totoo naman, pag nanalangin tayo mag-isa, kahit tayo pa dito na grupo, di naman talaga natin naririnig ang Diyos na, sige, naririnig ko kayo. Yes, oo. Hindi natin siya maririnig ng audibly physical, no? Pero, alam niyo po ba, there are times when we speak to Him, and there are also times when we simply listen to Him, no? Mahalaga po yun, kaya two-way process. Pag sinabi na natin sa Panginoon, ang gusto nating sabihin, kailangan tayong manahimik, hayaan nating magsalita ang Diyos. Pero paano? Dahil hindi naman natin maririnig ang tinig ng Diyos katulad ng ginagawa natin ngayon na nagkakarinigan tayo. Ang sabi po dito sa lesson natin, no, the clearest way, ang pinaka-clear, pinakamalinaw na kaparaanan na ang Diyos ay nagsasalita sa atin, tumutugon siya sa panalangin natin, sinasagot ang mga tanong natin, ang mga panalangin natin ay sa pamamagitan ng kanyang living word, ang Bible, ang scriptures, ang salita ng Diyos. Sapagkat pag binasa po natin ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos inspires, no? Pag nagbasa tayo, nagkakaroon tayo ng pag-asa, na-inspire tayo. Rebukes, ibig sabihin, sinasaway tayo, sinusuway tayo, no? Binabawal tayo, no? Tinuturuan tayo, teaches, no? At tayo'y inaalalayan, no? Ginagabayan ng salita ng Diyos. Kaya po, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa sa espadang magkabila ang talim. Ganyan po ang salita ng Diyos, no? So, madalit sabi, you want God to speak to you, open the Bible. Listen to the Word of God. Pero sa pakikinig sa salita ng Diyos, habang siya'y nagsasalita sa atin, pwede tayong magalak, ma-inspired. Wow, Lord, salamat. Itong hinahanap kong sasabihin mo sa akin, tinugon mo ang prayer ko. O kaya, sakit naman, Lord. Bakit naman, hindi, wala naman nakakaalam sa aking ginagawa, Lord. Pagbukas ko sa salita mo, Lord, parang akong kinakausap mo, gusto mong tigilan kung ginagawa kong ito dahil hindi tama. We are being rebuked pag ganun po. Teaches kapag tinuturoan tayo ng Panginoon kung ano ang dapat nating gawin, may mga kautusan siya. And guys, ginagabayan tayo kung kailangan po nating magdesisyon.
So, pangalawang tanong tayo, nasa pangalawang tanong na, no? Dito po tayo magtatapos, no? Why should we pray? Bakit kailangan po nating manalangin? Bakit kailangan pa nating gawin ito, no? Meron pong dalawang reasons. There are two main reasons why we should pray. So, may iba pang dahilan kung bakit tayo nananalangin. But, dito po, dalawa lang po. Una po, kaya po tayo nananalangin to deepen our relationship with God. Upang lumalim ang ating relasyon sa Diyos. Katulad nga po ng sinabi ko, buhay ang Diyos at buhay tayo. Meron tayong tatay ngayon, kung hindi natin kinakausap ang Diyos, bakit? Ibig sabihin, hindi natin kasundo ang Diyos, no? Pero, para maging tayong lumalim kahit sa ating mga tatay, kung hindi natin sila kausap, no? Wala tayong malalim na relasyon sa ating mga kanya-kanyang tatay, no? May tatay tayo, pero hindi natin kilalang tatay natin, no? Ang prayer po, because God is our Father in heaven, sa pamamagitan ng constant prayer, lumalalim ang ating relasyon sa ating Diyos, ang ating Amang nasa langit, nagiging komportable po tayong makausap siya. Sabi po sa James 4:8, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Sabi po sa Tagalog, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Sige po, no? Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Let's face it, no? Kapag tayo po'y nagkakasala, katulad ni Adan at Eva, the tendency, katulad po na napag-aralan natin, tinakpan po nilang mga sarili nila ng dahon. Dahil nakita nila, hubot-hubad na sila, no? At imbis na lumapit sila sa Diyos, ang Diyos pa ang humanap sa kanila, no? Tayo po, ito po, di po ba, kapag may nagawa tayong pagkakamali sa mga magulang natin, no? Sa buhay. Di ba kapag alam nating may pagkakasala tayo, nagiging mailap tayo, ayaw nating makita yung tao, nagtatago tayo, umiiwas tayo, pero alam natin dahil may tinatago tayong kasalanan, no? Hindi tayo mapakali. Kung minsan nga, nagiging malayo tayo. Hindi tayo open, hindi tayo bukas kapag tayo may pagkakamali sa iba. Right? Kapag may itinatago. Ano po tayo? Ganyan po tayo. Did you know, gayon din sa Diyos? Ito pong sinabi sa Santiago sa mga mananampalataya. Lumapit kayo sa Diyos. Kasi ang iba, hindi na nila ramdam ang presensya ng Diyos. Hindi na sila makalapit sa Diyos sapagkat alam nila may mga kasalanan silang itinatago sa kanilang mga buhay, no? Gayon din po tayo. Gayon ang mga Kristiyano noon. Kaya naman ang sabi ng sumulat sa Santiago or sa James, come near to God, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Kapag ramdam nating ang Diyos ay malayo sa atin, no? Ang Diyos ay hindi lumalayo. Tayo ang lumalayo sa Diyos. Kaya naman, upang mapanumbalik ang ating relasyon sa Panginoon, lalong lumalim, no? Instead na tayo po ay tumigil, magtago, magdamdam dahil lang sa pagdaramdam, ayaw na nating lumapit sa Panginoon. Sa galit natin, ayaw na nating lumapit sa Panginoon, no? Sa pagtatampo natin, ayaw na nating lumapit sa Diyos. Ang sabi po ng Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo, hugasan na ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Paano tayong lumalapit sa Diyos? Sa pamamagitan ng panalangin. Hallelujah! Kakausapin natin ang ating Amang nasa langit at kung meron tayong mga pagkakasalang, sabi rito, hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Ang ibig lang pong sabihin nito, no? Magtapat tayo sa Panginoon. Huwag na natin pang paulit-ulit na gawin ang mga bagay na alam nating kasalanan
sa harapan ng Diyos. Linisin ninyo ang inyong puso. Ito po, kayong pabago-bago ang isip. So, double-minded person. Ang isang taong malayo sa Diyos, paiba-iba ang isip. Ngayon, yes Lord, bukas, hindi na naman kapag nabigo, na-disappoint. Alam niyo po, ang solusyon dyan, laging manalangin sa Panginoon. Sinagot man o hindi, kailangan pa ba nating maghintay? Yes or no? Ano man ang estado meron tayo, kailangan po ang pakikipag-usap, pananalangin ay huwag bitawan upang ang ating relationship sa Diyos ay lalo pong lumalim. Di po ba sa mag-asawa, no? Hanggat nag-uusap yan, hindi yan maghihiwalay. Wala namang perfect relationship. Kasi nag-uusap pa yan. Pero ang mga maghihiwalay daw na mag-asawa, alam niyo po ba, yung mga hindi na raw po nag-uusap. Kasi malayo na sa isa't isa. No? Sa atin po, please let us deepen our relationship. Even though, sabi po, no, we are God's children. Yes, anak na tayo ng Panginoon, no? Our relationship with Him does not become immediately deep and intimate. A relationship needs to be worked out in order to grow deeper and sweeter. Sa mag-asawa, sa magkaibigan, sa anumang relationship, no? Hindi naman kayo agad naging close ng friend mo, ng best friend mo, no? Ng kaklase mo, maging sa ating mga magulang. Hindi naman po tayo naging close kaagad kahit po mga anak tayo, di ba? Meron yung malayo sa tatay, ang loob, malayo sa nanay. Kasi po, ang relationship, hindi po ito kaagad, malalim at malapit. No? Kailangan pong ito ay being worked out. Ito po ay pinagsisikapan, no? So, kung hindi natin kakausapin ang ating amang nasa langit, abay, hindi po madidevelop ang ating relationship sa Diyos. And through constant prayer, nadidevelop po yun, no? Nagiging malalim, nagiging mas matamis. Amen. Through prayer, sa pamamagitan po ng panalangin, mas nakikilala natin ang Diyos. Bakit? Kaya nga po tinuturuan po namin kayong mag-recite ng word ng Panginoon. Alam niyo po, sa pagbabasa ng salita ng Diyos at nanalangin tayo na daladala ang salita ng Diyos, mas nakikilala natin siya. Halimbawa po, kayo po'y nag-i-struggle sa inyong buhay, no? Lord, bakit lagi po akong natutokso, Panginoon, Lord? Tapos naalala mo yung ating memory verse na Isaiah 26:3, Lord, bakit wala po akong kapayapaan, Panginoon, Panginoon? Tapos naalala mo, binibigyan ng Diyos ng lubos na kapayapaan ang taong may matatag na paninindigan at nagtitiwala sa Kanya. Naalala mo yan ngayon. At habang nagpipray ka, sabi mo, Lord, tulungan mo po ako. Naging matatag sa aking pananampalataya, umiwas sa kasalanan, Lord. Dahil sinabi mo, Panginoon, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga nagtitiwala sa iyo. Yun po, isang paraan yun na dati, mahirap magtiwala ka sa Diyos, pero naalala mo yun at nanalangin ka na may dala kang pagtitiwala dahil alam mong salita ng Diyos. Nakikilala po nyo ngayon ng Panginoon, ang Diyos, no? Siya palang pinagmumulan ng lubos na kapayapaan. Isang ano lang yon, isang example lang yon. Paano pa kung may sakit ka at hindi ka na gumagaling-galing, na kakaroon ka na ng takot, worry, etc., etc., nabasa mo, siyang tunay na manggagamot, pag ikaw ay nagtiwala at nanalangin, ang pananalangin po, you are expressing your faith to God, no? Kaya po, without prayer, nagpapakita tayo ng wala tayong pananampalataya. It's not about beautiful words. Hindi po yon. Huwag niyo pong hintayin na magaganda pa at mabulaklak ang inyong salita. Kung ano pong inyong nasa puso, magtapat po kayo sa Panginoon na uunawaan po kayo.
ng Diyos. The more consistent we are in prayer, kapag tayo po'y consistent, nagiging palagian na ang ating pananalangin, hindi lamang po yung presensya nyo dito, kundi kapag hindi tayo magkasama-sama at patuloy po kayong tumatawag sa Diyos, nagiging mas malapit po kayo sa Panginoon sapagkat nagiging consistent tayo sa pananalangin katulad po ni Moses and Joshua. Kaya naman po, we must pray so we make our connection with God stronger. Hallelujah! Thank you, Jesus. Sabi po sa Mateo 7:7 sa English, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Tingnan niyo po yung word na ask, seek, and knock. Letter A, letter S, letter K. So literally, no, sa Panginoon, no, sa pananalangin, may tatlong bagay tayong ginagawa. Either tayo may hinihingi sa Diyos, either may hinahanap tayo sa Diyos, either kinakalampag na natin ang pintuan ng langit para ang Diyos ay tumugon sa atin. Yan po ang kahulugan niyan. Idinaan lang po sa paano ba tayo manalangin. Kailangang humingi tayo, hanapin natin upang may makatagpo tayo, may matagpuan tayo, no? Mismong ang Diyos ay kailangan po nating hanapin. Ang sabi po, ang naghahanap sa Diyos, seeking Him with all their hearts, will find God. Tingnan niyo po sa Tagalog, no? Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Yan po, next slide. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Madalas po, no? Ito po, no? Madalas ginagamit po ang Mateo 7:7 para sa mga bagay na nakikita. Sa mga bagay na hinihingi sa Diyos, no? Usually, ganun po itong Matthew 7:7. Pero, hindi niyo po ba napansin? Itabi muna natin yung mga material na bagay na gusto nating mabigyan tayo. Na gusto nating magkaroon tayo. Na gusto nating mabuksan ang pinto para sa atin for opportunities. Itabi mo muna natin yun. Gamitin natin ito. Halimbawa, wala tayong Diyos sa buhay. Hinahanap natin ng Diyos. Halos kalampagin natin ang heaven para makilala natin ang Diyos. Sa palagay niyo po, kung hinahanap niyo ang Diyos, humihingi kayo ng sign na merong Diyos, kinakatok niyo ang pinto ng langit para magpakilala ang Diyos sa inyo, sa palagay niyo, hindi kayo diringgin ng Panginoon. So we can apply Matthew 7:7 spiritually. Kung nais niyo po ang presensya ng Diyos sa buhay niyo, kung kayo po'y hinahanap niyo ang Panginoon sa puso niyo ng totoong totoo, dahil ang sabi ng Biblia, those who seek me will find me if they seek me with all their heart. Whether Diyos ang hinihingi natin ang kanyang presensya, whether ang hinahanap natin ang Diyos sa buhay natin, no? Whether halos wala nang kasagutan, hapis na tayo, tayo po ay lubog na sa mga mapapait na bagay dito sa mundo at wala na tayong pag-asa. Palagay nyo, when you ask, when you seek, when you knock for God to show Himself sa inyo, hindi kayo pagbibigyan. Kung yun ay kayang gawin ng Diyos, how much more sa mga bagay, sa mga material na bagay na gusto nating ang Diyos ay ibigay sa atin. Yung paghingi nyo ng kaligtasan ng anak nyo, paghingi nyo ng healing, ng kapayapaan, no? Hindi ba ibibigay sa atin ng Diyos? Of course, ibibigay, and that is possible through prayer. Next, there are more than 3,000 promises. May mga more than, ang dami pong mga pangako ng Diyos sa kanyang salita. Nakasulat ang mga yan, at ang mga pangakong yan ay mananatili lamang pangako kung hindi tayo hihingi, kung hindi natin ikiklaim ang mga yan sa pamamagitan ng panalangin. Hallelujah! 3,000 promises of God written in the Bible.
And this would simply remain as promises if we do not know them. Kung hindi natin alam ang mga pangako ng Diyos, syempre kung hindi natin alam, hindi tayo magki-claim. Alam niyo po, paano niyo alam na nanalo kayo sa raffle? Syempre, may tatawag sa inyo o kaya magbibisita kayo sa grocery store kung lumabas ang inyong pangalan. Pero kung hindi nyo gagawin yon, walang tatawag o kaya po hindi kayo nag-check, kayo palang nanalo, hindi nyo makiklaim. Same pangako ng Diyos. Pero kung di po tayo mananalangin, hindi po yan mangyayari. Bakit maraming naliligtas ngayon sa pamilya ni Sister Jen? Because for more than 8 years or less or more, she prayed to God. Continue to pray, mga kapatid ko, kay Kristo, no? Ayan, no? Nadoble po yung akin pong ano dito, no? Sabi po sa Philippians 4:6, sige po, lampasan nyo na po yung slide 20, Sister Pia, no? Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition. I think patapos na po ako nito, no? By prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Sabi po sa Tagalog, no? Sabi po sa Tagalog, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ayan, lagi nating sinasabi yan. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sino po rito ang nagpa-check up at ang sabi ng doktor, kailangan mo pa ng ultrasound, ng x-ray, etc., etc., para makacheck tayong ang nakita ko sa yung lab test or etc., etc., ay wala kang sakit. Sino pong mga tumanggap ng ganyang balita sa inyong doktor at magmula ng inyong marinig yun, hindi na makatulog. No, Lord, may sakit na ba ako? Lord, may cancer na ba ako? Kaya, um, may application kayo, malapit ng deadline, wala pang sumusulat, nag-apply kayo, wala man tumutugon. Alam niyo po yon, no? Ang sabi po ng Biblia, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Maliit man yan o malaking issue sa buhay natin, ang sabi po sa Biblia, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay at sa halip, meron tayong gagawin, no? Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. What is it that you want from the Lord, na alam niyo ang kalooban nito ng Diyos, at kung minsan kahit di kayo sigurado, pero hindi naman siya masama, no? Pero hindi niyo alam kung ano ang sagot ng Panginoon, ang sabi pa rin, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Una, hindi na sinabing may pananampalataya. Bakit? The mere fact na tumawag po tayo sa Diyos, that is already showing to God, meron tayong pananampalataya. Pero, meron pong sinabi pa, sa pananalangin mo, kahit hindi mo pa tinanggap, maging ka ng grateful. Di po ba kung minsan sa totoong buhay, pag may hinihingi tayo sa mga tao, meron ka ba ng ganito, no? Kung meron ka, pwede bang bigyan mo ako? Salamat. Hindi pa man tayo binibigyan ng taong nilalapitan natin. Di ba nagpapa-thank you na tayo in advance? How much more sa ating Diyos na kaya namang ibigay ang lahat ng bagay na gusto na atin kung ito'y nakakabuti sa atin. Hindi ba tayo magpapasalamat in advance? Hallelujah! Ito po, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Lord, tulungan mo po ako sa aking exam ngayon, sa aking interview ngayon. Panginoong Diyos, pagalingin mo ko sa aking sakit na nararamdaman. Maraming salamat po, O Diyos. Let us not forget to thank God as we pray. Ito po, panalangin may pasasalamat. Lord, Panginoon, sumagot ang Panginoon, pero hindi pa rin ayon sa kalooban mo. Opposite. So mananalangin ka uli. Panginoon, bagamat hindi po sinagot ayon sa nais ko, alam ko pong meron kang mas higit na plano sa akin. Ikaw ang higit na nakakaalam. Kaya salamat po, Panginoon. Meron na namang pasasalamat.
Why? Because whenever we pray, whatever we want to ask from God, to say to God, no, pray with thanksgiving. At alam niyo po ang kasunod niyan, kapag daw nanalangin may pasasalamat instead na mag-worry, doon ang kapayapaan ng Diyos ang siyang lulukob at siyang magpoprotect sa ating puso at isipan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Next, ito pong sabi, no? Dalawang slides na lang ito. To be continued. Ayan. Ayan, no? So, tayo po, no? Sige po, next slide po, no? Next, yan. So, napag-aralan na po natin ngayon yung first two questions, what is prayer, no? What is prayer? Why should we pray? So, next Monday po, ito pong number 3, what are the principles of prayer? 7 po ito o 8. Ito po, dito po tayo magwawakas noon sa part 1 about prayer. Dahil after that, meron na naman tayong part 2. So, ito po ngayon, part 1 of part 1. So, salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po kayo napagpala ngayong araw. Sino pong napagpala sa ating lesson? Encourage nyo naman po ako. Malinaw po ba itong pagtuturo natin ngayon, no? Kasi po, gusto ko po na kung ako po ay nagsishare ng word, naiintindihan niyo po at kung meron po kayong katanungan, please let me know po para po kung kaya ko pong sagutin, sasagutin ko po or yung iba na mas may meron pong ano po no, magandang idea, pwede pong masagot at kung hindi po natin talaga masagot ngayon ang tanong nyo, bigyan nyo po ako ng panahon. Next meeting po, ito po ay aking pagsisikapang masagot. Meron po bang may katanungan sa inyo bago po tayo mag-pray?